It's been a while na hindi kami nakapag-camping kasi apart sa na busy ang partner ko, hinihintay din namin na matapos ang caravan na pinapagawa niya sa mga workers. Medyo late at night na nga kaming nakarating sa beach kaya nag-set up na kaagad siya ng matutulugan namin along with our companion, and then ako naman nag-prepare na kaagad ako ng makain namin kasi gutom na talaga. Early morning akong nagising para mag-CR, and then of course tinake ko na yung opportunity para mag-capture ng surroundings kasi ang ganda pakinggan ng mga ibon, yung mga sea eagles at saka yung tunog ng alon ng dagat. Napaka-comfortable tulugan itong caravan na pinagawa niya kasi merong ventilation at ang ganda pa ng panahon, malamig-lamig pa sa dagat, so talagang mapahimbing ang tulog mo. May bintana pa, mini window. Itutour ko kayo ng very quick sa loob ng caravan. This is our bed with window. Doon lang nakalagay yun. May chips pa. Ay. Another bed. With curtain pa yan. Nakalimutan ko palang i-capture dito yung AC yan sa baba, dyan sa ilalim ng nilulutuan ko. Plus yung toilet area, pwedeng mag-shower, talagang comfortable siya. Ay, puta! Dito ka sa gitna. Around 8:30 in the morning, nag-prepare na nga ako ng makain namin for breakfast. And here is the view beside the kitchen, mini kitchen ko. Diba, paka-relaxing ng surrounding. Actually, meron yung mga tunog-tunog na mga sea eagle habang nagluluto ako. Kaya lang, meron kasing sound effect din yung paglo-load ng tubig kapag naguhugas. So, sinilent mode ko na lang siya. Nag-prepare nga din pala ako dito ng tea para perfect match sa aming sandwich. Egg sandwich lang yan with cream cheese. Just enough for the breakfast. And kung napapansin nyo yung aking kaldero, di ba nauso ngayon yung ati-atihan, sinulog. So parang sumali din siya doon. Naki-join din. Char lang. Actually, ginamit ko kasi siya for cooking tea last night din. At pinatong ko lang siya dun sa griller ng aming barbecue using charcoal. Kaya yung mga agiw, dyan kumapit. Nagstay sila. O diba, mas nagstay pa yung agiw sa kaldero ko kasi sa relationship nyo. Charot lang. Hindi na uso yung hugot-hugot sa akin ngayon. Mga 5 years ago pa yan. Tayo may mga ganyan-ganyang mga eme at siya mga hugot-hugot lines. Pero thanks God, thankful naman at masaya yung puso natin. Stable lang siya, steady for 5 years. So ayan na nga, almost done na yung breakfast. Malapit na rin maluto yung tea ko dyan. While cooking this, may ikukwento lang pala ako. Nagkaroon pala ng medyo deviation. Pagkaaberya yung aming camping nung gabi, kasi pagdating namin sa dagat, wala pala yung charcoal, hindi nadala, naiwan sa grocery. So ayan, bumili na lang kami ng charcoal nearby. Buti na lang meron. Pagkatapos naming mag-breakfast, nag-relax lang kami sa camping mat. Pinanood namin yung paligid, yung tunog ng dagat. Ang sarap-sarap lang pakinggan. Dampi ng hangin sa mukha. Kasi malamig-lamig siya kahit papunta na siya ng tanghaling tapat. Their group! Wow! Wait, there's another one. There's another group. Where are they going? Wow. A for Arlene. Bless you. Aliw na aliw ako habang pinapanood itong mga ibon. Kasi ang dami nilang ganap habang lumilipad. Ang daming formation sa taas. And then, nagulat din ako. Kasi may dumating na mga couple ng puti. Mga puti na lang para di tayo makaka-apekto sa race. So, ayun, biglang nagbihis. Akala ko, nasa Boracay ako. Hindi ako ready sa Arab country makakita ng ganong eksena. At dahil tanghali na, nag-prepare na ako ng pang-lunch namin. Nag-fry lang ako ng garlic butter chicken at saka masala chicken kasi iba yung panlasa nila para may option.
After lunch, sobrang antok ko kaya nakaidlip ako. At saka for the meantime, umalis muna siya para pumunta sa shop at tingnan yung trabaho ng mga workers niya. Kapag silip ko sa window, itong dami na palang tao, ang dami na rin nagka-camping-camping kasi pa sunset at saka ang ganda ng weather. Bumalik na rin siya before sunset para mag-snacks nga. Hindi ko na-document yung ibang ganap nung hapon kasi nga, nadala niya yung charger, nasa car pala, nakalimutan ko. Hindi ko nakuha kaagad bago siya umalis. May maisingit akong kwento. Itong camping namin is Friday night. Pero nung Thursday night, yung pa-morning na, actually, mga 8:30, nagising ako sa isang panaginip na hindi maganda. Talagang kabang-kaba ako kasi sa panaginip ko, yung boyfriend ko, nakasakay sa isang car, tapos may nagda-drive na hindi daw niya makikita, hindi niya makakausap, gusto niyang i-stop, and then bigla siyang nag-message ng help. At that point, nagising ako, kaya bigla akong napatawag sa dalawa niyang number kasi hindi ka agad siya nagre-reply. Sabi ko, I dream about you, something bad, ganyan, nag-ask ka ng help, anong nangyari? Nag-reply siya later, okay naman, so napabuntong hininga ako at okay naman pala. Pero habang nagba-barbecue kami that night, sabi ko, ano kaya meaning ng panaginip ko? Sabi ko, nag-ask ka ng help sa panaginip ko. And then, wala pang ilang minuto, may lumapit, sabi kung sa amin ba daw yung 4 wheels, kasi yung car niya hindi makaahon sa buhangin. Yung pala yun, someone will ask him help pala. Thank you God at na-push talaga namin yung first camping namin this year. Last year, mas marami kaming camping, maraming ganap. Talagang dami naming adventure. Napakasaya mag-connect sa nature, mag-relax, mag-recharge. Kasi iba talaga yung energy na bigay ng nature. Talagang mare-refresh yung utak mo. May iba yung mindset mo, mare-reset talaga yung mood mo. Ika nga nila, camping can be a way to connect with nature, relax, and build self-confidence. You can enjoy the quiet and solitude of nature and appreciate the beauty of the world around you. Kaya, push na guys! Mag-adventure na. Huwag kalimutang i-reward ang sarili. We deserve so much great fun experience and adventures in life. Thank you for watching. God bless you all.